Ang Deep State sa Amerika, isang grupong pinaniniwala ang palihim na nagpapatakbo sa pamahalaan. Pinababagsak ang rehimen kung hindi panig sa kanilang adhikain. Nagsisimula ng mga protesta at destabilization upang makamtan ang layunin. Umiimpluwensya sa mga Amerikano para makuha ang hangarin. Merong mga nagsasabi na ang Deep State ay nakapasok din sa Pilipinas at bahagi ng isang malaking propesiya mula sa Biblia. Pero ang sabi ng iba, ito ay conspiracy theory lamang. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nayayanig ngayon ng mundo ng mga Amerikano dahil lumalabas na ang Deep State ay naghahasik ng gulo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Hindi lahat ng mga nasa Pilipinas ay pamilyar sa conspiracy theory ng Deep State. Kapag sinabing conspiracy theory, ito ay kwento hinggil sa mga samahang may madilim na hinahangad pero hindi mapatunayan, kaya theory pa lamang. Minsan ay sobrang sama na mahirap maging katotohanan. Tinawag na state dahil sinasabing isa itong estado o organisasyon na may pinuno at may mga galamay. Tapos sinabing deep dahil pailalim itong kumilos. Ilang dekada nang naging conspiracy theory o kwento-kwentuhan lamang. Pero kaila sa marami na kahit sa ibang panig ng daigdig ay meron ng mga lumalabas na conspiracy theory na grupong pailalim kumilos, mga parallel government na kontra sa kanilang gobyerno. Sa Hoover Institute, pinahayag na sa Iran ay merong Deep State at ang layunin ay panatiliin ang mga tradisyon ng isang Islamic State. Sa The Guardian inulat na ang Deep State sa Britanya ang pumigil sa plano ng dating Prime Minister na si Liz Truss. Ipinaliwanag niya na ang Deep State ang nagpapatakbo sa buong Inglaterra. Pero wala daw itong pakialam sa taong bayan. Sa J.S. Store Daily, sinabi na meron ding Deep State sa bansang Turkiye na isang parallel government o isang lihim na estado na kumokontrol sa bansa pero walang nakaalam. Sa The Hindu, sinabi rin na meron ding Deep State sa bansang India. Pinaliwanag sa Pacific Affairs kung paano tinatapakan ng Deep State ang demokrasya sa India. Sa The Africa Report, pinaniniwala ang noong 2022 na kialamang Deep State sa eleksyon ng bansa. Mapagtatanto na ang conspiracy theory ng Deep State ay kalat na sa ibang bansa at marami ang naniniwala na ito ay iisa lamang. Kaya hindi na maipagkakaila, posibleng meron ding impluwensya ang Deep State sa Pilipinas. Siguro, grupo na umiimpluwensya sa mga politiko natin upang makamit ang pangsarili nitong adhikain. Baka sila din ang kumukontrol sa mga may katungkulan para makamtan ang minimiti. At marahil katulad ng sinabi sa Britanya, wala din itong pakialam sa interes ng taong bayan. Bagkusay, upang mapanatili ang kanilang kapit. Marami din ang nagsasabi na ang Deep State ay may mas maitim na balak na nakasaad sa propesiya ng Biblia na bago dumating ang paghuhukom, gagawa ito ng kaguluhan sa buong mundo. Kung world power ang isang bansa, mandakin mo kung gaano kalakas ang Deep State na umuimpluwensya dito. Ito ngayon ang laman ng balita mula sa Amerika. Ang dating conspiracy theory ay mukhang magiging conspiracy reality. Kung babalikan taong 2023 nang nagbalak uling tumakbo sa pagkapangulo si Trump. A balanced budget, impoundment. Just as importantly, bringing back impoundment will give us a crucial tool with which to obliterate the deep state, drain the swamp,
and starve the warmongers, these people that want wars all over the place, killing. They love killing. And the globalists out of our government. We're going to get the warmongers and the globalists out of our government. With impoundment, we can simply choke off the money. Sa kanyang pahayag noong 2023, sinabi na i-obliterate niya ang deep state o buburahin. Ibig sabihin may alam si Trump na hindi alam ng karamihan. Pipigilin daw niya ang perang nagpopondo sa deep state. Sinabi niya na ito ay mga warmongerers o yung mahilig magsimula ng digmaan at kasama ng mga globalist. Kapag sinabing globalist, ito yung mga mahilig makipag-ugnayan sa ibang bansa hinggil sa kalakal, sa militar at iba pa. Datapwat sa isipan ng marami na ang deep state ay isa lamang conspiracy theory. Kung ganon, bakit ito pinagbantahan ni Trump? Sa katunayan, matapos ang pahayag ng kandidato, biglang lumabas sa mainstream media na naloloko na daw ang kandidato. Iyan ang sabi nila. Ilang buwan lang ang nakalipas mula nang nagpahayag si Trump. Sinampahan siya ng sangkatutak na kaso. Buwan ng Abril sa Manhattan DA. Inanunsyo ng District Attorney na si Bragg na ididemanda si Trump base sa 34 na kaso. Makalipas pa ang ilang buwan, inulat sa abc.net na umabot na sa 71 kaso ang isasampa laban kay Trump. Sa sumunod na taon, 2024, buwan ng Mayo, inulat sa ABC News na lumabas na ang hatol at natagpo ang may sala si Trump sa 34 na krimen. Bagamat guilty ang verdict sa akusado, ang pag-upo nito bilang presidente ay maaari pa ring makapagbago sa husga. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang problema ni Trump. Buwan ng Hulyo 2024, inulat sa CNN na pinagtangkaan ang buhay ni Trump habang nagsasalita sa entablado. Tinamaan sa tenga pero hindi napatay. Tapos buwan ng Setyembre ibinalita sa BBC na may nahuli na namang nagtangkang pumatay sa kandidato habang ito ay naglalaro ng golf. Sa sumunod na buwan ng Oktubre, sinabi sa Al Jazeera ang pangatlong assassination attempt sa buhay ni Trump. Ilang beses nang gustong ipapatay ang kandidato pero bawat pagbalak ay hindi nagtagumpay. Sabi ng iba, swerte lamang ito at hindi napupuruan. Yung iba, naniniwala na palabas lamang ang mga pagtangka. Pero ayon sa marami, mukhang may katotohanan ang pahayag ni Trump hinggil sa deep state. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Ang tingin ni Trump na siya ay sinagip ng Diyos sa kamatayan upang gawing ulit great ang Amerika. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Sino kaya ang sinasabi niya? Siguro ang Iran o marahil ang China? Baka nga ang malihim na deep state o organisasyong ayaw makapwesto si Trump kaya pinagtangkaan ang kanyang buhay. Nang nanalo si Trump, isa sa mga executive order nito ay ang pagbuwag sa USAID, ang Departamento ng Estados Unidos na nagbibigay pondo sa mga proyekto ng Amerika na nasa ibang bansa. Pero bago ito binuwag, hinalugog ng Department of Government Efficiency o DOGE na pinangungunahan ni Elon Musk kung ano talaga ang pinopondohan ng USAID. Lumabas sa mga balita ang pilit nilang tinatago. Ayon sa Times of India, pinopondohan ng USAID ang mga terorista katulad ng ISIS, Al-Qaeda at Boko Haram. Sa AMU,
Sinabi na pati ang Taliban ay nakikinabang sa pondo ng USAID. Bukod dyan, nagpadala ito ng 330 million sa Afghanistan, 20 million sa Iraq, 2.1 million sa Libya. Mga patunay na may masamang hangarin sino man ang kumokontrol sa Deep State. Naging malinaw na mayroong nasa likod ng USAID na naghasik ng lagim. Binalita ito sa First Post na tagapagbalita mula sa India na pinopondohan nga ng USAID ang mga kilalang terorista. Sa Christian Post inulat na hindi binabalita ng mainstream media na ang Deep State ang nagpatalsik sa dating rehimen sa Bangladesh. At pilit na sinasabi na conspiracy theory lamang ito at pinararatangan na naloloko na raw yung mga naniniwala. Hanggang lumabas din sa ulat ng Anadolu Agency na higit pa sa 6,000 mga journalist na suportado ng 700 mga media outlets ang tumatanggap ng pondo mula sa USAID. Kaya naman pala pinipilit na conspiracy theory lamang dahil maraming sangkot. Anong aral ang mapupulot dito? Nayanig ang mundo ng mga Amerikano dahil unti-unting lumalabas na ang Deep State ay hindi lang isang conspiracy theory. Napatunayan ng DOGE na ginagamit nito ang USAID upang magpondo sa mga terorista at magasik ng gulo sa ibang bansa. Pero sino ang nasa likod nito? At ano ang layunin ng Deep State kung meron sa Pilipinas? May kinalaman ba ito sa propesiya ng Biblia? Marahil malalaman natin sa susunod na kabanata. Iyan yung sinasabi nilang kahit takpan mo man ang mabaho, mangangamoy at mangangamoy ito. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.